ng ating pong Panginoon. At habang tayo naglilingkod, unti-unti naman nadadagdagan yung ating karunungan mula sa ating pong Panginoon. Ang title po natin is The Beauty of Humility. Ano nga ba yung humility, mga kapatid? Ano po yung humility? Pagpapakumbaba. Madalas po, ito po yung ginagamit natin kapag tayo nakikipag-usap sa mga taong hindi naman natin madalas makausap, pero meron kang kailangan sa kanya. Di ba po? Sabi nga, ang kagandahang loob ay makikita sa pusong hindi naghahanap ng sariling kalwalhatian, kundi ang handang magpakumbaba, magmahal, at maglingkod. Yun po yung tinitingnan ng ating pong Panginoon. Ang tunay na kagandahan ay hindi sa panlabas, kundi sa ugaling marunong magbigay daan sa iba at nagpapaangal sa Diyos. Madalas, sa pang-araw-araw natin buhay, tinitingnan ba natin mga kapatid na yung kaya kong ginagawa ay nagbibigay ng kaluluran sa Panginoon? Nalulugod kaya ang Diyos sa ginagawa ko ngayon? Di ba po? Lagi mo natin isipin, ang Diyos ay laging nakatunay sa ating mga buhay. Kaya mahalaga na ginagawa natin yung ating pong pinakamainam na uri ng ating pong paglilingkod at buhay ng pagkatao natin ay maganda. Saan yung handog sa harapan ng ating pong Panginoon? Dito po pa Isaiah 66 verse 1, sabi po roon, 66 verse 1, this is what the Lord says. Isaiah 66 verse 1, pakinggan mo lang. Sabi po roon, this is what the Lord says, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you built for me? Where will my resting place be? Ito po ay pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Ang langit ng ating trono at ang lupa ay tugtungan mo lamang. So, meaning, walang bagay ang mahirap sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, sinasabi ng Diyos na ang buong langit, ang Kanyang trono, at ang buong mundo ay tugtungan lamang ng Kanyang mga paa. Ibig sabihin, siya po ay napakadakila. Walang sino mang makakagawa ng sapat na gusali o templo na Kanyang na kayang sumalo ng Kanyang kalwalhatian. Sa panahon ng Isaiah, mga kapatid, inisip ng ilan na sapat na yung gumawa ka ng mabuti, pagtayo ng templo, o pagpapasaya ang Diyos. Yun mo yung kanilang kultura, yun mo yung kanilang pananaw sa buhay. Ngunit ipinapakita ng Diyos na ang Kanyang kapangyarihan ay patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa na nanatiling tapat at nagmamahal sa Kanya. Pinapakita dito ng Diyos na hindi nakakulong sa isang lugar, sa isang gusali, hindi siya limitado sa isang bahay dahil ang lahat ng nilikha ay Kanya. Ibig sabihin, kapag nagpala ang Diyos, hindi ko lang pagpapalain si Nanay Dolores, pagpapalain ko rin si Ate Elsie sa bawat isa sa atin. Ano po? Hindi lang sa pagpapala, kasi dito lang kita sa financial breakthrough lang kita pagpapalain sa financial. Sa buhay mo, o sa buong pagkatao, sa ating mga ginagawa. Kaya nga po, kailangan natin ipakita yung ating pagsamba. Ipakita natin yung the best para sa ating mga Panginoon. Ang tunay na nais ng Diyos ay hindi struktura, kundi puso, marunong magpakumbaba at tapat ng sumamba sa Kanya. Kaya mas mahalaga, mga kapatid, na ang pagiging masunurin at malinis ang puso kaysa anumang malaking gusali ay isang daan ang pagbibigay diin na sa Kanyang presensya. Ipinapakita rin ito na saan man tayo naroon, na andon ang Diyos at hindi siya limitado sa templo o simbahan lamang. Di ba? Sabi nga, kung mga problema daw natin ay sinlaki ng barko. Pero ang Diyos natin, mas malaki pa sa dagat.
So ano ngayon ang mas malaki? Yung barko o yung dagat? Di ba? So, yan po ang ipinapahayag ng salitang humility, no? Yung kagandahang loob. Hindi po yan ang hindi lumalabas, kundi sa puso at ugali ng tao. Kaya mahalaga ating nang tinitingnan yung ating pag-uugali, yung ating puso. Si Jesus po, siya po yung gandang ilustrasyon, no? Napakadinaw na halimbawa ng kababaang loob. Iniwan niya ang kanyang karangalan bilang Diyos. Alam natin yan, mga kapatid. At naging lingkod hanggang sa kamatayan sa krus. Kung mababasa natin in Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan, mga kapatid. Kundi tunay na lakas na nagbibigay daan upang maging masunurin, maunawain, at bukas sa pagtuturo. Di ba? So, kapag tayo tinuturuan ng medyo atin pong mga leader o minsan mas may mga member tayo na mas tingin natin under mo sila, huwag tayong malulungkot kasi mayroong pagkakataon na hindi natin alam lahat ng ating ginagawa. Amin po ba? At ang barang loob ay hindi kahingaan kundi tunay na lakas ng bibigay daan upang maging masunurin, maunawain at bukas sa pagtuturo. Ipinapakita po ng Biblia na ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos na mababasa natin sa Santiago chapter 4 verse 10. Pinagpala ng Diyos at ang kanyang biyaya ay patuloy nilang mararanasan. Ang tunay na kagandahan ay kababahang loob na nakikita sa pagmamahal, pagtitipon at pag-unawa sa ating pong kapwa. Pagpakan nga po natin ang ating Diyos na Diyos. Ang sasawat ay sa Diyos mga kapatid. Okay. Sa madaling sabi, ang kababahang loob ay isang kagandahan hindi kumukupas. Amen. Sapagkat ito'y galing sa puso na nakabuo sa Diyos at sa kapakanan ng iba yung ating iniisip. Ito ang galing na bibigay naman sa tao sa harap ng Diyos at sa ating tao. Mga kapatid, humility is the most beautiful virtue that we can develop. So, humility, pwede nating pagyamanin, pwede nating tingnan, paano pa natin magagamit ng tama sa ating pong pamumuhay, pagiging mapagpapababa. Ang kababahang loob ay ang pinakamagandang katangian na maaari nating hubugin sa ating buhay. Amin po ba? Di ba? Kahit wala kang gaserong pera, pero andyan naman yung kababahang loob mo. Mas maraming magmamahal sa atin. Amin po ba? Amen. Amen. Sapagkat ikaw ay mabait. Ano po? Humility is the very essence of holiness. As of blessedness, it is the displacement of self by the improvement of God. Ang kababahang loob, ang pinakapuso ng kabanalan at ang tunay na pagpapala. Bakit? Sapagkat sa kababahang loob, ang tao ay hindi na inuuna ang sarili.